sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpapakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na ba'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ika-14 tayo na linggo ng pangkaraniwang panahon ng taon B ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Pamansang Nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idalagay natin ang ating intensyon. Una, pangalawa, atin pong idalangin ang ating matagumpay na paglalakbay para sa Jubileo 25. Jubileum 2025. Mga minamahal ko mga kapatid, Diyos ng lahat ng bagay sa sanlibutan ng ating Panginoon, kaya hindi natin siya maikakahon sa ating karaniwang pagtingin sa mundo. Nagkatawang tao ang Diyos upang pamala sa atin na nasa pangkaraniwan at kasanayang mga bagay natin, maaring mamalas ang kaharian ng Diyos. Palangin nating magkaroon tayo ng bukas na mga mata at maunawa ang isipan at puso upang masakatuparan natin ang buo ang kalooban ng Diyos Ama. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa luma'y kapayapaan, sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuli ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong pagpikapurihan, Panginoong Diyos, Anilang langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo,
Panginoon. Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang o Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapamaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkarapaang sangkatauhang masuwayin, ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kailipinan, ay magkamit ng ligayang walang katapusan, sa pagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalaan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ng isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol. Sa luklukang trono mo, O Panginoon,
Tulad ko'y alipin ang inaasahan, ay ang amo niya para matulungan. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala, hanggang ikaw poon sa amin maawa. Mahabag ka sana, kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayaman. Matagal na kaming laging inuuyam ng mapang-aliping palalot mayabang. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Pagbasa mula sa kalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot: ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako'y may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng mga yan? Anong karunungan itong ipinagkakaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin.
Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propita'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit, upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. May ulan man o kung anumang mga kadahilanan sa buhay natin, mga hadlang, mga pagsubok, hindi alintana ang lahat ng ito sapagkat gusto nating ipahayag ang ating pagmamahal sa ating Pong Hesus Nazareno, ang Panginoon na ating minamahal, ang tunay na propita na siyang magturo sa atin ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin uli ang ating Pong Hesus Nazareno at ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Sa bagay, ang ulan kinakailangan din. Hindi man dito sa atin, pero sa mga magsasaka at sa mga lupain ang kailangan ng pagdilig upang magkaroon ng buhay at ang buhay na ito ng mga halaman, ng mga tanim, ng mga palay ay kinakailangan din sa buhay. Kaya kapag katingnan po natin, balanse lang po ang ginagawa ng Diyos sa buhay. Upang makikita natin ang kabutihang loob ng Diyos, ang Kanyang ginagawa at ang Kanyang pagbuhos ng biyaya sa atin, mayroon pong tinatawag na mga propita. Kaya pag-usapan po natin ang tungkol sa propita. Sa salitang Hebreo, ang propita ay tinatawag na nabe. Nabe, mula sa salitang nabo, na ibig sabihin mag-anonsyo. At pangalawa, magsaway. Mag-anonsyo sa katotohanan, magsaway sa mga kamalian. Ang nabe, kapag ka marami, ay tinatawag na nabiim. At nabiim, maraming propita. Ito yung mga nakasulat sa Lumang Tipan, sapagkat ang nabiim, mga propita, ay bahagi sa tatlong tradisyon. Tradisyon ng Torah tungkol sa kautusan na dapat sundin ng tao na mula sa Diyos na binigay kay Moises. Pangalawa, ang tradisyon ng nabiim, tradisyon ng mga propita, nagturo sa atin paano tayo makinig sa salita ng Diyos, ipahayag ito at sawayin ang mga nagkakamali. Pangatlo, ang tradisyon ng kitubim, ito yung tungkol sa karunungan na dapat alamin ng tao. Punta tayo sa nabe, propita. Atin pong nakikita sa ating unang pagbasa. Ang ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Ezekiel, sapagkat nasa taon B tayo, ang unang pagbasa ay mula kay propita Ezekiel. At dito'y pinapahayag na naghirang ang Diyos ng isang propita upang ipahayag sa mga tao na ang mga tao ay naghimagsik na sa Diyos. Pangalawa, na matigas na ang kanilang ulo. Ibig sabihin, hindi na sila sumusunod sa kautusan ng Diyos. At ang kanilang sinusunod, ang kanilang hilig o gusto sa buhay. Kaya kinakailangan na kanila pong malaman, ayon pa sa ating Salmo 122, na ang awa ng Diyos ay nariyan. Ang Diyos ay Diyos ng awa at habag. Dapat malaman nila. Pero ang mga propita, hindi lang sila na ordinaryong tao. Napaka-ordinaryo na tao. Dahil binibigyan sila ng kahinaan din. Kaysa ating pangalawang pagbasa, sa pangalawang sulat ni San Pablo sa taga-Corinto, Kapitulo 12, versikulo 7 hanggang 10, sinasabi ni San Pablo, binigyan siya ng kapansanan. Ang kapansanan, ito yung mga masabi nating kahinaan sa tao. Na kahinaan na sabihin, bakit
propeta yan, pero nagsasalita yan tungkol sa salita ng Diyos. Pero mayroon naman siyang kahinaan. Kaya sinasabi ni San Pablo, sa kahinaan niya, makikita ang kalakasan ng Diyos. Sapagkat ang kahinaan niya, kapag ka ito'y ugnay sa habag at awa ng Diyos, ito'y nagpapahayag na ang Diyos ay Diyos nga ng awa at habag, na ang kanyang ginagamit na mga tao na hindi naman espesyal na mga tao, mga ordinaryo, pangkaraniwang mga tao, na kung minsan hindi na ginagalang ng iba, pero ginagamit ng Diyos upang magpahayag, una, ng katotohanan, at pangalawa, ang pagsaway sa mga nagawa na kamalian. Kaya nga sa ating Ebanghelyo nga ni San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 6. Sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 4, ginagalang ang propeta, liban sa kanyang bayan, sa kanyang mga kamag-anak. Kaya sila ay nakakita ng ating Panginoon nung siya'y maliit pa, paano siya lumaki at lumago sa Nazareth. Hindi sila makapaniwala na magtamo siya una ng mataas na karunungan. Dahil tinuturing siyang ordinaryo lang na manggagawa, isang karpintero. At anak siya ni Santa Maria na hamak lamang na asawa ni San Jose na isang karpintero. Kaya dahil dito, hindi katanggap-tanggap anuman ang kanyang sinasabi. Kung minsan, ganoon rin nangyari sa atin. Kapag ang isang tao ay nakaluklok sa lipunan ng mataas na posisyon, o dili kaya mayaman, o dili kaya matanyag, kahit anong sinasabi ay tinatanggap. Pero kapag ang ordinaryong tao na magsasalita, hindi tinatanggap kahit totoo ang sinasabi. Kaya ito yung sinasabi ng ating Panginoon na hindi ginagalang ang mga nagsasabi ng katotohanan, ang mga propeta sa ngayon. Pero dapat nating tingnan na ang nabe o sa salitang Grego, dahil ang ating ebanghelyo mula sa Koinoko na Grego, prophetes, sila yung mensahero ng Diyos. Kaya prophetes, sila'y nagsasalita tungkol sa Diyos, sa mensahe ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa salita na dapat pakinggan ng lahat ng tao. Anuman ang salita na yan at napakasakit man tanggapin dahil katotohanan dapat tanggapin ng tao at huwag maniwala sa mga kung ano-anong mga kabulaanan na mga huwad na propeta. Mayroong iba't ibang klaseng propeta. Ang unang klaseng propeta ay tinatawag na courtesan prophets. Ito yung mga propeta na kung saan doon sila sa kaharian at sila yung ginagamit na mga hari at namumuno upang maging advisor nila paano gagawin ang pamamahala. Ang tawag sa kanila, propitang maringal dahil courtesan prophets. Pangalawa, mayroong tinatawag na propeta sa mga nasa laylayan ng buhay. Ito yung tinatawag na propeta, gaya ni Elias, gaya ni Eliseo, gaya nitong si Ezekiel at iba pa. Ito yung mga tinatawag na nasa laylayan sila ng lipunan, ordinaryo na mga magsasaka, ordinaryo na mga manggagawa, pero dahil ginagamit sila ng Diyos na magsalita ng katotohanan, sila'y propeta. Ang tawag sa kanila, prophets of the peripheries o peripheral prophets, mga propeta na nasa laylayan ng lipunan. Pangatlo, ang propeta na bulaan. Marami pong bulaang propeta. Ito yung mga huwad na propeta na kung minsan nag-post sa Facebook, sa Instagram, o sa Twitter, o sa o X, o anuman ang mga social media. At kung minsan kung ano-anong mga basura na pinopost doon sa internet. Ito yung tinatawag na mga bulaan na propeta. Na kung saan sila yung naglihis sa tao
na mamuhay na matuwid. Kaya kung ano-anong kanilang inilagay sa social media o sa mga balita. Kaya mag-ingat tayo sa mga huwad na propita o bulaang propita sapagkat ito yung dumadami at malaki ang kanilang negosyo kung minsan dahil ginagamit nila ang social media na pag na-post na at napakarami, sinishare, na at napakarami pa, lalong lumalaki ang kanilang mga followers at iba pa, yumayaman sila dahil lang sa pagsasabi ng huwad na balita, fake news o mga piki na mga sinasabi na hindi mabuti sa tao pero nakapabuti sa mga iilan dahil yumayaman sila. Kaya kung tingnan po natin, napakalaga po ang papel ng isang propita. Ang ating Panginoong Hesus, siya ang pinakauna at pinakadakila na propita. At hindi lang siya propita, siya ay anak ng Diyos dahil siya ay Mesiyas. Ang Mesiyas ay mula sa salitang Greek ng Hebreo, Mesaya. Ibig sabihin, siya yung pinadala ni Yahweh na Diyos upang tayo'y tubusin, upang tayo'y bigyan ng buhay na ganap at siya, upang tayo'y maging bahagi uli sa tunay na daan sapagkat ang mga tao ay naghimagsik na. Matigas na ang kanilang ulo, matigas na ang kanilang mga puso, lumaki na ang kanilang ego o sarili at nakalimutan na ng tao na sila'y magbalik sa Diyos. Kaya paano ba maging propita sa ating panahon? Una sa lahat, tayong mga Kristiyano, sa pagkabinyag natin, 3 ang misyon na binibigay sa atin. Una na misyon, tayo ay misyon na maging lingkod o ang tawag doon, leadership, maging lingkod sa pamumuno sa simbahan. Pangalawa, ang bilang pare na pangkalahatan, mayroon pong 2 kasing pare, pangkalahatan na pare, kayong lahat ay pare, at ordinado kami na pare. At ito yung pangalawa na misyon ng lahat ng tao na nabinyagan sa ating simbahan. Pangatlo, ang misyon ng pagkapropita. Threefold mission, 3 po. Unahin ko po, maging lingkod, maging pare na para sa buhay ng panalangin at maging propita. Ano po ang gawain ng propita? Magsabi kayo ng totoo. At paano tayo maging propita sa moderno na panahon? Una, atin pong hanapin sa ating kalooban ang espiritual na ugnayan natin sa Diyos. Itinanim sa ating mga puso ang mensahe ng Diyos. Dahil bago tayo pinanganak, ang Diyos sa kanyang presensya nariyan na sa ating mga puso na parang butil at ito ay dapat nating palaguhin upang tayo maging propita, hanapin natin ang kalooban ng Diyos. At sa pamagitan ng buhay, panalangin at pagninilay na tayo maging malapit pa sa Diyos, atin pong makikita sa ating mga konsensya ano ang mensahe ng Diyos. Ano ang salita ng Diyos. Pero dahil hindi naman tayo gaanong ganyan kasinop kuminsan na pakinggan ang salita ng Diyos sa ating mga puso, mayroon pong pangalawa na dapat nating gawin. Tayo po'y magbukas sa Biblia. Nandoon po ang salita ng Diyos at atin pong alamin, ating pagnilalayan at ating suriing mabuti ano ang mensahe ng Diyos para sa buhay natin upang ang mensahe na ito ay ating ipahayag sa ating kapwa at tayo maging propita na nagpahayag ng mensahe ng Diyos sa ating kapwa. At pangalawa, sa ating pagkinig sa mensahe ng Diyos na nakasulat sa Biblia, pero kailangan pa rin sa modernong panahon. Ito yung pagkinig sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos na kinakailangan sa ating panahon ngayon. At pangatlo, atin pong isabuhay ang kabutihang loob. Hindi po tayo maging tunay na propita kapag masama ang ugali. Kapag ikay nagmumura, kapag ikay nagsusugal, kapag ikay may bisyo,
Kapag ikay mahilig na masamang hilig o malaswa na hilig, hindi po ikaw ay propita. Nabinyagan tayo bilang propita upang mabuhay na matuwid. At ang buhay natin ay kaaya-aya sapagkat gumagawa tayo ng mabuti at ipinahayag natin ang Diyos ay mabuti dahil sa ating kabutihan, kabutihang loob at mabuting ugali. At dahil dito kinakailangan nating ang integridad sa pagkatao. Kapag ito'y ating ginagawa na sa buhay natin ang pagiging propita, hindi man tayo katanggap-tanggap ng mga tao dahil magsasabi tayo ng totoo. Tayo ay propita. Alamin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus, ginagalang ang propita, hindi sa kanyang sariling bayan. Handa tayong magpahayag ng katotohanan. Handa tayong maging propita sa modernong panahon. At saan po magsimula? Kayong mga tatay at nanay, mga propita kayo sa inyong mga anak. Kayong mga anak, kapag ang tatay niyo at nanay pasaway na, kayo ang propita sa inyong mga magulang. At kayo na kung saan ay membro sa lahat ng mga organisasyon, kayo ay mga propita sa isa't isa. Ating gawin ang pagpapahayag ng katotohanan. Ating sawayin ang kamalian ng tao. Ituwid natin ang daan upang ang Diyos ay maging liwanag sa buhay natin at ang Diyos ay maging sentro at ating kabuluhan sa buhay. Palakpakan natin kung ang Panginoon ay siya yung kabuluhan ng ating buhay, sentro ng ating mga puso, at siya talagang po ang Panginoon sa ating mga puso at isipan. Alamin natin, tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Ipahayag natin na nagmahalan tayo bilang isang tunay na propita kung nagmamahalan sa loob ng mga tahanan ang bawat Kristiyano. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, nilibing, na nausuran ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa buhay na tao at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang maging bukas tayo sa Kanyang karunungan at matuto tayong sumasampalataya sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno sa simbahan, makinig nawa sila sa tinig ng mga makabagong propeta na humahamon sa kanilang maging mga tapat na lingkod ng Diyos at ng Kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, nawa ang tindi ng kanilang pag-ibig at pagkakandili sa kawan ng Panginoon ang patuloy na magpasigla sa kanila at hindi ang papuri at palakpak ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayanan ng Diyos, dinggin nawa nila ang mapanghamon at mapagpalayang balita ng Diyos at hindi ang mga mapanuksong tinig ng kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naghahanap buhay, para sa kanilang pamilya, patuloy nawa silang bigyan ng lakas mula sa Diyos. Ingatan nawa sila at iadya sa lahat ng panganib at masama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, naway matanto nilang sa katapatan ng puso lamang nagiging ganap ang pag-ibig at ang panata ng pagtalima. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan.
Mawaing Ama, dingin mo ang aming panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at makasalamuha. Itulot mong kumilos kami nang naayon sa iyong kalooban ng namin ito sa magitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Na pong lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siyanuwang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw sa aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa magitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. taas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaling tunay marapat ikay aming pasalamatan sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinopob, kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak sa bating bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami, inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kay kisa namang LCC awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi si kanakila. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu Gimanal, makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlahin na may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos. At turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluman ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilay sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang iloobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa magitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayong narito, kayong naugnay sa iba't ibang social media platform at nakusposting sa iba't ibang paraan at yung mga tumutulong sa Quiapo Church o pamakatulong Quiapo Church sa kapwang manghirap. Salamat po sa lahat. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos magbuhos sa inyo ng biyaya, siksik, liglig at nag-umapaw. Pagka-propita ay ang pagsasalita ng katotohanan na mayroong Diyos na pag-ibig at umibig sa atin ng tunay. Kaya na po ang puwasbas. Mayari po lamang itaas bagya, mga bibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagpasan ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kalingan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangako sa binyag na ikaw ay ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May higtaglayang kapipan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno.
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipindot ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong tinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.